Manumpa na po kaming I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President. A point to of make order, way Mr. President. for Session- taking of the session oath is before the suspended. presiding officer. Privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority No, leader. no, yesterday. Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath taking is not the convening of the court. That's very clear, Mr. President. Naging mainit ang mga mata ng buong sambayanang Pilipino sa Senado sa ginanap na session number 55. Ang inaasahang seryoso at makasaysayang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagbubukas pa lang ng sesyon, nanumpa ang mga senador bilang mga miyembro ng impeachment court. Ngunit hindi pa man nagsisimula ang paglilitis, agad nang nag-file ng motion to dismiss si Senador Bato de la Rosa dahil umano sa mga kakulangan at teknikal na depekto sa articles of impeachment. Ang sagot ni Senator Risa Hontiveros, matulis at matapang, dapat ituloy ang proseso. Aniya, hindi technicalities ang dapat umiral, kundi ang pananagutan at hustisya. At dito na nagsimula ang sunod-sunod na tensyon. Sumiklab ang galit ni Senator Robin Padilla kay Senator Joel Villanueva matapos nitong questionin kung official na ba ang hearing bilang impeachment court. Sa gitna ng plenaryo, halos magsuntukan, muntik nang masira ang dignidad ng institusyon. Buti na lang, napayapa ng mga kasamahang senador. Sa kabilang panig naman, nagtapatan sina Senador Ime Marcos at Senator Hontiveros, kung saan tinuligsa ni Ime ang tila monopolyo ng moralidad ng oposisyon. Ngunit hindi nagpaawat si Hontiveros, sagot niya, hindi po monopolyo, pero sana may konsensya. Malinaw na ang sagupaan ay hindi lamang tungkol kay VP Sara, kundi banggaan ng ideolohiya at pagkakampi-kampi sa politika. Sa kabilang dako, umigting din ang diskusyon ni Senador Coco Pimentel at Senador Bato de la Rosa. Ang isa, tumatayo bilang tagapagtanggol ng konstitusyon, at ang isa naman, tila nagmamadaling iligtas ang isang kaalyado. Pati sina Gatchalian at Tolentino nagbanggaan sa issue ng fairness to the people laban sa fairness to the accused. Sa gitna ng lahat ng ito, si Senator Alan Peter Cayetano ang nagsumite ng motion na hindi outright dismissal, kundi remand. Ibig sabihin, ibalik muna sa House of Representatives ang impeachment complaint para ayusin ang mga technical na issue. Ang 18-5 na boto sa Senado ay pabor sa remand. Ibig sabihin, ibinalik muna sa mababang kapulungan ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Hindi ito direktang pagtutol, pero pansamantalang pinigil ang paglilitis. Ang 18-5 votes ay isang politikal na hakbang. Hindi pa tapos ang impeachment, pero pinabagal nito ang paglilitis at ang tingin ng marami. May mga senador na mas piniling protektahan ang kaalyado kaysa pairalin ang hustisya. Kaya tanong ng taumbayan, sinusunod ba talaga ang proseso o dinadaan lang sa legal technicalities para ipagtanggol ang may kapangyarihan? Sa mga nagmamasid, malinaw ang politikal na larawan. Lalong lumalalim ang banggayan sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Ang Uniteam, dating ipinagmamalaki ng administrasyon, ay unti-unti nang nagkakabasag-basagan. At sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman na natin ang simula ng labanan para sa 2028 elections. Kung matuloy ang impeachment, maaaring hindi na makatakbo si VP Sara. Pero kung mapatalsik ang kaso, baka siya pa ang lumabas na bayani at martir ng masa. Kaya ngayon pa lang tanong ng bayan, sino ba talaga ang ipinaglalaban dito? Ang katotohanan ba o ang pansariling interes? Sa huli, ang laban na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte. Ito ay laban ng sistema, laban ng prinsipyo at laban ng bawat Pilipinong naniniwala na ang Senado ay dapat maging tahanan ng hustisya, hindi ng drama. Dapat nating bantayan ang bawat kilos, bawat boto at bawat palusot. Dahil kung ngayon pa lang, tinatalikuran na ang katotohanan, anong klase ng kinabukasan ang naghihintay sa atin sa 2028?